So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-register sa Canvas, no, as a first time user. Pag na-enroll kayo sa isang Canvas subject or course, may mag-send sa inyo na course invitation. And then dito, makikita nyo dito na ano yung email nyo and may get started. Ipipindutin nyo lang yung get started and then magbubuka siya ng bagong page. So dito, i-accept nyo yung lumabas na accept message. Pwede nyo piliin na may Canvas account ka na or wala pa. So pag wala ka pang Canvas account, pipiliin mo yung create my account. And then dito, ilalagay mo na yung password mo. Automatic lalabas yung email na ginamit mo. And then, anong time zone ka. Ang piliin nyo lagi is kung nasaan kayo. So, since sa Philippines kayo, +8 yung inyong time zone. Piliin nyo yung +8, which is Philippines. And then, click nyo lang yung register. So, agree lang kayo sa use and policy. If ayaw nyo makareceive ng mga other news, so check nyo lang to. Then, lagay nyo yung password ninyo. So, lagi nyong wag nyo kakalimutan yung password na ilalagay ninyo. And dapat ilista nyo siya, no, para hindi nyo makalimutan. So, dito, lagay lang natin yung password natin. And then, register. So, pag register nyo, makikita nyo na dito yung interface. Since naka-enroll kayo dito sa course na to, automatic siya yung bubukas. If gusto nyo makita lahat ng courses ninyo, click nyo lang yung dashboard. Makikita nyo lahat yung in-enroll sa inyo. So, dito, meron kayong sample 1 kasi ito yung naka-enroll sa inyo. So, if ever i-enroll kayo ulit or mag-enroll kayo ulit, so, magkakaroon kayo ng another course dito na magiging second course ninyo. So, pag pinindot nyo tong course ninyo, lalabas dito yung mga contents. So, dito yung makikita yung Zoom link, yung mga quizzes ninyo, and etc. So, dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung ano mangyayari pag may Canvas account na kayo, tapos nag-enroll ulit kayo ng bagong subject or course. So, anong kailangan nyong gawin? So, since meron na kayong Canvas course, makikita nyo sa email ulit na in-invite kayo ng another course. And then, pindutin nyo lang get started. Or pwede kayong actually dumiretso sa canvas.instructure.com. So, kung dito, click nyo lang login since na-redirect na kayo dito at may account na kayo. So, hindi nyo na pipiliin yung create account. No? Pag in-accept nyo to, and, pwede na kayong mag-login dito. Hindi na lalabas yung create account. So, pwede rin kayo dumiretso sa link na to para hindi nyo na kailangan buksan yung email ninyo. So, kung baga sa email, na-notify lang kayo na meron kayong na-receive na bagong course. So, ilagin nyo lang yung email address nyo. At yung password. Pag na-login nyo na to, lalabas itong makikita nyo dito. No? Kailangan nyo i-accept yan para maka-join kayo dun sa course na yun. So, i-accept nyo to kasi pag dinecline nyo, hindi kayo makakasama dun sa klase. So, accept nyo siya. So, pag accept nyo, katulad lang noong una, makikita nyo itong mga to. Sa ngayon, wala pa siyang laman kasi hindi pa na-set up. So, pag na-set up na dito, may makikita kayong module dito. Tapos, dun lalabas yung Zoom link ninyo.
So, sa video na to, tuturuan ko kayo kung ano yung magiging itsura ng course ninyo pag naka-enroll na kayo. Meron ako ditong sample 2 na course na naka-enroll ako. And pag binuksan ko to, ito yung makikita ko. Dito ilalagay ng instructor yung Zoom link kung saan kayo magkikita-kita sa synchronous session ninyo. And lalabas din dito pag may quiz kayo or something. So sa ngayon, Zoom link pa lang yung nakalagay. So pipindutin nyo lang yan. And then, pag naka-mobile kayo or naka-desktop, magpa-pop up yung open via Zoom. So pag binuksan nyo to, automatic yan, bubuksan niya yung Zoom application ninyo. Ayan. So ganyan lang mag-join sa inyong klase.